So ito na mga kababayan, yung ating pag-uusapan ay patungkol dito sa, naku mga kababayan, kung nabalitaan ninyo kahapon, hindi lang pala si Madriaga mga kababayan ay nagkaroon ng banta sa buhay. Muntik nang magurgor sa loob ng kulungan si Ramil Madriaga. At kung nabalitaan nyo po mga kababayan na mayroong nagsabi na inalok daw ito ng 500 million to 1 billion or name your price. Hindi pala ganun mga kababayan yung 500 million to 1 billion. Hindi pala ganun. Alam nyo ba mga kababayan, 2 beses pala itong inalok. Bukod doon sa 2.2 million dollars, no, 2.2 million dollars. Tapos hindi daw ito napayag, hindi daw ito pumayag, no? Kasi inalok daw itong si Madriaga, unang umalok ang kanyang kasamahan sa ISIP. Yung ISIP, yung Inday Sara is my president group. Inalok daw siya ng 2.2 million dollar basta hindi ituloy ang kanyang affidavit. Kinausap daw ito noong bago pumutok itong issue niya. Inalok ng kapwa niya, member sa tawag dito sa ISIP. 2.2 million dollar. Pangalawang alok mga kababayan, eto na ngayong February 25 lang, February 25 o February 14, parang Valentine's Day yata yun, no? Basta mamaya marinig nyo yan. Ay ito naman, 500 to 1 billion pesos or name your price. Putang ina mga kababayan, laking pera niya na. Daming pera. Dami. Sky is the limit. Para lang hindi tumistigo, kahit hindi daw tanggalin yung kanyang yung affidavit, no? Kahit hindi siya mag-recant, basta wag lang siyang sumipot. Ito mga kababayan, parinig ko sa inyo baka sasabihin na naman nila to, fake news yan, hindi totoo yan, walang katotohanan yan. Bilyonaryo News Channel na to Alam nyo naman kapag Bilyonaryo News Channel mga kababayan, na kapag sila na po ang magbalita, talagang hindi lang isa, no, kundi maraming sources yan. Ito, pakinggan nyo, patay. Ito na, mga kababayan, may ads lang wait lang. Stay put, inom muna tubig, bago iluwa pag natawa. Inom muna tubig, hingang malalim, tapos exhale, inhale. Exhale, inhale, utot muna bago ayan, Ma'am RV Astrid, naku, maraming salamat sa yung 20 dollar super chat. Glad to see you live again. God bless you always for your cause and passion. Ayan, maraming salamat po sa iyo Ma'am RV Astrid. Ayan, so ito mga kababayan, alien quote on cam. Hindi pala, iba pala to, hindi pala, ito pala. Ito ito. Wait lang mga kababayan, kasi isend ko lang muna tong isa kasi natawa ako dito sa reaction ni Trillanes kay Sara. Akala ko si Sandara lang ang krong-krong. Ayun, yung iba kasi na busy sa kakapanood sa interview ni OG Diaz kay Nico na scandal ni Nico Pero magaling si Nico bumayo fairness. Pero dax talaga si Ron Gonzales. Eto na. Not once but twice na raw tinangkang suhulan si Ramil Madriaga para huwag tumistigo laban kay VP Sara. Name your price daw ang alok sa umano'y dating bagman. 500 million to 1 billion, name your price. Putang ina, sana ako na lang si Madriaga. Ang pangalawang pangulo. Pero actually mga kababayan, binitin ko lang kayo. Pero actually kung ako, walang kwenta sa akin yung 1 billion na yan Ang mahalaga sa akin, palayain nyo ako. Alam nyo, kaya hindi si Madriaga pumayag dyan sa mga alok-alok na yan. Yung pera makikita yan Pero yung paglaya mo dyan sa kulungan, mahirap Di ba? Talya sa agenda report ni Andrea Salte. Pero saglit lang mga kababayan, bago natin yan ipagpatuloy. Ito yung sa akin ang hiling naman kasi ni Madriaga, i-atras yung kaso ni Harry Roque. Yun naman ang hiling. Hindi hiling ni Madriaga yung pera. Ang hiling niya, i-atras yung kaso para makalaya siya. Alam nyo, simple lang hiling ni Madriaga I-atras nyo yung kaso. Tapos,
Tapos ngayon, todo alok kayo ng alok. Aanhin mo yung pera kung nakakulong ka, di ba? Ito mga kababayan, alam ko mga DDS, mga bobo talaga kayong literal. Putang ina, makakasabi ka talaga ng bobo. Sorry, nakapagmura ako mga kababayan. Ang alok lang, ang hiling lang naman ni Madriaga, tanggalin ang kaso ni Harry Roque. Pag magbigay si Harry Roque dyan ng affidavit, punta siya ng embassy, papirmahan niya na iurong niya ang kaso, tapos! Simple lang naman yan hindi na si Madriaga mag-testigo dyan. Ang problema, ayaw niyong payagan. Ayaw ninyong asikasuhin. Tapos ngayon, may pang-alok kayo ng $2.2 million to 1 billion or name your price. Pero yung magpagawa kayo ng affidavit kay Harry Roque na iurong niya yung kaso, hindi niyo magawa. Sino ba namang tanga? Bilyonaryo ka pero nakakulong ka? Di wala rin. Kahit naman ako kay Madriaga, hindi ko tatanggapin yan. Mas piliin ko pang tablahin ko kayo para sabay-sabay tayo sa kulungan. Continue. 2 beses na raw naalok ng suhol si 2 beses na raw naalok ng suhol. Ramil Madriaga, ang umano'y dating bagman ni Vice President Sara Duterte para hindi tumistigo laban sa bise na ngayon ay muling nahaharap sa impeachment. Nako, 2 beses daw ito inalok ng suhol. Nako, $2.2 million tsaka 500 million to 1 billion or name your price. Putang ina, laki nun, di ba Ma'am Echen? Ma'am Echen Channel, ang laki-laki nun. Nako, kung ako nun, Diyos ko, ayaw ko na mag-apply ng katulong ni Jamagno. Tanggapin ko na lang yung alok na $2.2 million or 1 billion pesos kaysa mag-apply ako ng katulong ni Jamagno na libre trip to the world. Ayon sa counsel nitong si Attorney Raymond Palad, nangyari ang bribe attempts bago mag-February 14 ngayong taon. Ang una, galing daw sa dati nitong kasamahan sa ISIP Pilipinas. Yung una daw na attempt na alokin ay dating kasamahan sa ISIP Pilipinas. Ano ba ibig sabihin ng ISIP Pilipinas? Bakit tinawag na ISIP? Si Sara din naman marunong mag-isip. Inday Sara is my president. Ganun po yun kaya ISIP. Inday Sara is my president. ISIP. Pero si Sara walang ganun. First attempt po, na sinabi ng ISIS niya na may dadating pera, pero sila na mismo nagsabing, hindi pwedeng magdala ng pera dito sa Annex 2. Pero yun, ang kausap doon, ISIS niya, hindi si Ramil. So unang alok pala mga kababayan, yung misis pala, yung asawa pala ni Ramil Madriaga, ang inalok. Ang unang nag-alok yung ISIP group na wala namang ISIP si Sara. Pero grupo lang meron siya na ISIP. So inalok pala yung asawa ni Ramil ng magkano nga ba? That station parang Leyte ISIP Leyte, ISIP group, Leyte chapter, parang gano'n, Kasi yung ISIP kasi mga kababayan, para itong DDS, may DDS Cebu, parang maisog. May maisog Canada, may maisog Davao, may maisog Cebu. Pero yung pinakamaisog, nakakulong na ngayon, hindi na makauwi. Uuwi, nakakarton, nakagarapon. Yun yung maisog. Ito naman, ISIP. ISIP Leyte chapter, location daw, na nag-alok sa asawa ni Ramil Madriaga ng magkano nga ba, attorney? Yung location, isigil siya na $2.2 million. $2.2 million. Ginoo ko tabang pagkadakua man kayo Diyos ko, kung meron gani kung $2.2 million, ay nako, ilang sports car na kaya yung nasa bahay. Parang kukuha ako ng panibagong yellow car ngayon. Nakita ko kay Akim, yung Supra. Kaso galing Davao Ayaw ko nang kunin, galing Davao. Baka mali pa yung pyesa nun, yung panggas na punta sa tubig, malaki pa yung gastusin ko. Kasi alam niyo pag galing Davao, di ba? Hindi ko naman nilahat, pero yung iba kasi dyan, nakita niyo nga kanina, di ba? Bago ipagpatuloy, ito ano ko lang, dagdag ko lang. Alam nyo ba, may balita sa Davao, yung mga nagtanggal ng mga wire, nagnakaw. Ganyan na ba kahirap sa Davao? Continue. Ang pangalawa naman daw na pagsubok na suhulan ng kanyang kliyente
galing naman sa umunoy brag ni Madriaga sa isang fraternity na nakausap nito sa cellphone. Nako, yung isa naman galing sa Brad ni Madriaga sa fraternity. Ano ba yung fraternity nila? Guardians ba yan? O ano ba yung Tau Gamma? Ano ba yan? O Triskelion? Ano ba? Di ko alam ha. Basta Brad. Brad. Ikaw na yan. Ikaw naman. Pass. Ikaw naman pre. So, pangalawang alok. So, ibig sabihin, may unang alok sa misis ni Madriaga na Isip Chapter Leyte Branch or Leyte Chapter, $2.2 million. Dollar ha? Ngayon naman mga kababayan ay sa kabrad niya sa fraternity. Sa kanilang palagay, may halong politika ang bribe attempts pero pagtitiyak niya, hindi ito nakaapekto sa Mamaya na, kagustuhan ni Miranda! Madriaga na tumistigo laban sa bise kung siya man ay ipapatawag. Ang naging usapan nila is, ito yung warning ni Ramil Brad, may fondo kami rito na 500 million to 1 billion. Name your price. So, meron daw silang pondo na 500 million to 1 billion or name your price. Yung kapraternity ni Ramil. Ayun, may nagpa-shoutout sa akin sa Bulacan, no? Si Bia Tilya Apacubas. Ayan, may galap shoutout sa inyo dyan. And kay Mamerna Miranda. Biruin nyo mga kababayan ha. Grabing pera ito. Sana all, Madriaga. Pero ako, kung papipiliin ako pera o kalayaan, doon ako sa kalayaan. Kasi yung pera makikita yan eh. Si Madriaga madiskarte yan. Bilyon kaya niyang kitain yan. Kaya, malay natin siya yung mapagmanahan ni Saldico. No need for you to recant, basta huwag ka lang mag-testigo. Check kasi sa kanya, huwag siya tumistigo kasi siya yung magkukwento talaga kung saan ang gagaling ang pera, saan binibili ka ng pera. Yung panahon na meron pa tayong FOGO operations dito sa Pilipinas. Nakadetene sa Camp Bagong Diwa sa Taguig si Madriaga sa kasong kidnap for ransom. Nako, kita nyo mga kababayan, daming kwarta. Ha? Damo gid kwarta ba? Nako, saan good na nilagi kuha gid na dipoga kay mga lintian, mga bilatibay, mga linti, ang mga pisting yawa gid ba? Oo, yaman ba nito mga iyop na ito? Di gid maubusan kwarta. Dipoga dito mga kininam. Damo pera gid ba? Na-feel gid sa akong self na nakita kagid. Nako, galing sa atin at sa Shabu. Mahirap kapag negotiate kay Sara, tanggapin o hindi, Madriaga tsugi din, kaya nga eh. Tapos yan, pag tinanggap ni Madriaga yan, bigla nilang parang blackmail ba? Nako, di po, ako kay Madriaga, ang hiling ko lang naman, tanggalin nyo yung kaso, iurong nyo. Pero yung aalokin nyo ako ng ganyan, may billion ka, kakulong ka naman, para ka lang si FLM. Lahat ng makikita mo na sinabi niya ay sa kanya, pero nakakulong. Di ba? Kita nyo mga DDS. Ano naman sasabihin ng mga DDS? Kwento na naman. Script na naman to ni Trillanes. Script na naman to ni Dilima. Nako, yan naman sasabihin lang mga kababayan. Script ni Dilima yan. Script ni Trillanes yan. Malaman naman natin yan. Noon pang 2023, Disyembre naman noong nakaraang taon nang maghain ito ng affidavit sa Office of the Ombudsman kung saan binunyag nito ang pagdadala. Diba? Oo, may nag-comment nga dito, giahak man, diin man na kwarta, unya daghang naglisod. Kaya nga, di ba, Ma'am Nida Dines? Oo, hain or diin, magina nila nakuha na pagkadaghan man sa kwarta, tapos daghan kayo nagahalisod, gid ba? Wa gani pangpalit sudan. Gasudan nga lag asin, oo, gasawsaw nga lang uluya, asin o suka. Ako, katulad sa amin noon, nag-ulam nga lang ako ng toyo at mantika, tapos lagyan mo asin konti, kanin tapos yung kanin bagong giling na palay, kasarap. Umano ng malalaking halaga ng pera sa ilang mga personalidad sa utos daw ni VP Sara. Naku, utos ni Sara. Naku, mga kababayan, ito na nga ang tanong ko sa inyo ha. Malaking pera daw ang offer mula sa mga personalidad sa utos ni Sara. Ito, mga kababayan, tanong ko, panibagong ebidensya na naman ito. Panibagong ebidensya na naman ito na ididiin kay Sara. Patay ka diha.
Noong Miyerkules na paulat ang isang insidente sa piitan na kinasangkutan ni Madriaga at ng isa pang detainee. So, siguro, unang alok, hindi tinanggap. Pangalawang alok, hindi tinanggap. Ang sunod, papatay. Diba? Unang alok, di tinanggap. Pangalawang alok, di tinanggap. Pangatlong alok, saksakin kita. Naku, patay. Alam nyo naman yung sabi ni Peebles, mga kababayan, na meron daw mata itong si Lustay sa loob ng BGMP Annex 2 na isang babaeng pulis. Na ito ba yung sinabi ni Maharlika na meron siyang puting ahas dyan? Pagkakaalam ko, hindi pa naman pamputi yung pulis na babae. Murina. Oo. Na nagtulak sa kampo nito na humiling ng dagdag na seguridad dahil saan nila ay banta sa kanyang buhay. Iniimbestigahan na ito ng NBI. Din namin yung personality nung gumawa sa kanya ng some sort of physical or harassment. Ito siya, detention prisoner siya ng Pasay. So, we are trying to look into it. Bakit bigla siyang nalipat doon sa kampo na bago diwa doon saan nakadetain si Madriaga. Sinampahan na ni VP Sara ng reklamong perjury si Madriaga, kasabay ng patuloy na paninindigang gawa-gawa lang nito ang mga aligasyon laban sa kanya. Pero may tanong ko lang, mga kababayan, alam ko naiisip ninyo ito. Sa dami-daming bumatikos kay Sara, unang bumatikos si Trillanes, bakit ngayon kinasuhan niya si Madriaga? Sige nga. Alin ba ang mas mabigat? Yung issue ni Madriaga o yung issue ni Trillanes? Kasi kung ako papipiliin, kung ako yung nasa side ni Sara, unahin kong kasuhan si Trillanes. Bakit? Kasi napatunayan yung tatay ko napakulong . Mas mabigat yun. Kasi yung mga sinabi ni Madriaga ngayon ay mga sinabi din ni Trillanes noon. Pero bakit si Madriaga? Bakit hindi si Trillanes? Di natin alam. Baka nga naman mabigat. Sa bagay, kasi kung si Trillanes, pwede naman nilang i-manipulate, sabihin nila sundalong kanin, which is sinabi ni Libby Baligod, sundalong kanin daw, Trililing, kwentong barbero, kwento mo sa pagong. Kay Madriaga kasi, hindi nila masabing kwento mo sa pagong . Itinanggi rin ng kampo ng bise na may kaugnayan sila sa mga umano'y banta sa buhay ni Madriaga. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Actually, mga kababayan, ito reaksyonan ko. Bakit nga ba ayaw kasuhan ni Sara Duterte si Trillanes? Kasi bakit? Pag kinasuhan kasi ni Sara yan, makakalkal talaga. Siyempre, pag kinasuhan ni Sara, magbigay ka ng sagot mo sa kaso ko na yung mga sinabi mo ay hindi totoo. Pag ilahad ni Trillanes lahat yan. Tapos iniimbestigahan at inaesikaso ngayon yan ng korte at ng ombudsman, CIDG, NBI. Patay. Mas lalong makalkal. Pero mga kababayan, naku, napapraning na talaga si Sara. Natataranta na yan, mga kababayan. Bakit? Kung si Trillanes ang kasuhan niya, makakalkal. Si Madriaga kasi, for processing na. Si Trillanes kasi, pagkasuhan mo ngayon, medyo matagal-tagal pa yan . Kay Madriaga kasi April next month. Nako. Next month, April, kakalkalin na. Kaya, double time. Walang tulugan. Sabi nga niya, hindi kaya ng 6 years. 30 years. Pwede 25 years, walang tulugan. Alam, mga kababayan, kinakabahan ako. Panibago na naman ito, mga kababayan. Alam niyo, sa totoo lang na ganyan, sabi pa naman ng HOR kanina or ng House of Representatives, kailangan si Madriaga ay proteksyonan talaga. Kasi delikado . Di ba? Delikado. Diba? Madamo atraso subong. Magamo sitwasyong Duterte 23 Madre presentation of Mary Katalunan Pikino patay side effect bakuna naburol sementeryo nila 2016. Ano daw? Hindi ko maintindihan . Tama, 30 years siyang kulong. Kulang talaga. Dapat talaga malaki ang proteksyon ni Madriaga. Dapat nga si Madriaga ilagay yan sa ilagay yan sa katulad kay Kibuloy sa Krami. Dapat sa loob ng Krami ilagay yan . Diba? Kasi walang makakalapit doon . Mag-follow sa aming mga social media. Matagal na ako nakapalo dyan, Pinky Web.
Kasi alam ko, maganda talaga ang balita sa Billionaire News Channel. Oy, Delicious! Affordable dyan sa Bicol. May love shoutout sa inyo dyan. May video, Duterte, watch YouTube. Mabuhay ang NPA. Oo, Sandoy Murillo. Noon pa yan. Diba? Nako, mga kababayan, mukhang kakaiba nga naman. Katulad nito, mga kababayan. Conversations with real Wait lang ha, pakinggan natin. Ibinibintang ni former Senator Antonio Trillanes kay VP Sara ang paglabas ng mga dati umanong bagman ni Saldico. Para kay Trillanes, wala na sa tamang pag-iisip ang bise. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. May diferensya sa pag-iisip. Ganyan nila raw. Mali. Mali yan, Senator Trillanes. May kapansanan sa pag-iisip. Hindi depensa. Ano daw, Kent? Anong gamit? Bakit makinis mukha mo? Hindi po siya makinis, mga kababayan. Sa camera lang yan. Do you think pag tinanggal ko yung dito, filter? Makita nyo yan dito. Hindi siya makinis, mga kababayan. Nag-oil lang. Uminom kasi ako ng 4 seasons. Joke lang. Hindi, sponsor dyan na. Del Monte, baka naman mabigyan nyo ako libreng pabahay dyan. Na tila kinutya ni dating Senador Antonio Trillanes si Vice President Sara Duterte. Base raw yan sa kanyang obserbasyon at yun na rin daw ang sinasabi sa kanya ng mga nakakausap niyang sundalo. Oo, ano talaga? What's the term dyan? Krong-krong. Alam natin when we see somebody na may diferensya. Di ba? Ako hindi ko i-release ko ito. Ala, Sentry, wag mong sabihin krong-krong si Sara kasi baka pagka nakasuhan yan, biglang sabihin na may something siya sa isip, di siya makukulong. Oo, tapos doon siya sa Itali, yung sa puti na damit na hindi siya makagalaw ganun. Bigyan ko to ng powers ng presidency. Iba to. Dagdag na rin umano rito ang mga video na inilabas ng pangalawang Pangulo. Kabilang ang pagbabanta niya sa buhay ng first couple at dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya JT Trillanes. Bottom line, Sino po, Ma'am she is Rosana Lugarte? unfit to hold public office and more so, she is unfit to be president Tama! of the country. Oo! Tingin din ng dating senador. Unfit talaga siya, Sentry. Bakit? Kanina nga, tinanong ni Koy, anong masabi mo kay Sara? Guilty ba siya or not guilty? Not guilty. Kasi sabi nung driver ng tricycle, not guilty. Bakit mo nasabing not guilty? Ano bang nagawa niya? Nagawa niya, yun lang, hindi ko nakita. Nakita niya mga kababayan, nang in-interview ni Koy, yung driver ng tricycle. Ano bang masasabi mo kay VP Sara? Guilty or not guilty? Not guilty. Ano bang nagawa ni VP Sara nung siya ay naging Vice President? Yun lang ang hindi ko nakita. Pilit gumagawa ng mga hakbang ang kampo ng mga Duterte para ma-destabilize ang Marcos Jr. administration. Patunay daw dito ang paglabas sa aligasyon ng umani dating Marines at bagmen umano ni Zaldico. Gate din ni Trillanes, hindi siya nangungumbinsi sa mga kongresista na sumang-ayon sa impeachment complaints laban kay VP Sara. Ako, I'm confident once makita nung mga congressmen at nung taong bayan yung ebidensya na ilalabas namin, hindi lang itong sa bank accounts, pati yung iba pa sa confidential funds, etc. Mape-persuade yung taong bayan na hindi siya talaga dapat na manatili as Vice President. Wala pang sagot sa ngayon si VP Sara sa mga patutsada ni Trillanes. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes. Kita nyo mga kababayan. Sabi nga ni Trillanes, game changer yan. So, pag nakita na ng tao, pero sa bagay no, sa atin, sa loyalista, sa kakamping, sa dilawan, pag napanood natin yan, maniniwala tayo kasi under investigation, kinakalkal, may ebidensya, may pruweba, may mga dokumento, maniwala tayo kasi may mga utak tayo eh. Pero sa mga DDS, nako, kahit sabihin nila, kahit ano pang paninira ninyo, Pilipinas, Duterte,
pa rin. Di ba? Ganun yan sila di ba mga kababayan? Laging laman ng isipan nila, anong may sabi mo kay VP Sara? Guilty or not guilty? Not guilty. O ano bang nagawa niya bilang Vice President? Yun lang ang hindi ko nakita. Pero iboto mo siya. Oo, iboto. Kasi ang laging nasa isip nila, Pilipinas, Duterte pa rin. Ganyan yan sila Mga tanga ang DDS. Ang laki ng ulo at mata. Pero ang utak ay gamunggo. Ayon sa pag-aaral sa 10 DDS, 5 ang tanga, 5 ang bobo. Pilipinas, Duterte pa rin. Diyos ko, meron pa nga isang vlogger dyan, kalaki-laking tao, kalaki ng muka, bobo. Nabigyan lang ng isang bareta ni Sabit. Kung ano-ano na pinagyayaw-yaw. Yung isang vlogger, nagkabingot-bingot na. Hindi na maintindihan. Basta makapanira. Para maligtas lang, ilaglag ang kapwa. Diba? Yung isa naman dyan, gumagawa ng mga peking bag. Dahil sa kabaliwan niya, sa kakabili ng bag, dahil wala ng sustento ang kabit, yung mga biktima sa AGK, gagawaan na niya ng peking bag. Kasi yung mga bag na sinabit niya sa balikat ng mga AGK victims, na mga nanay, yun yung mga bag na bet niya na hindi mabigay ng kabit niya. Kaya, imbes na gusto niyang ipabili sa kanyang kabit na hindi na siya nibilhan kasi bakit? Lawlaw na lawlaw, wala nang amor, mabaho na may ginamos na ang puke. Kaya kung ako kabit, hindi na kita bilhan. Ang ginawa niya, drenowing na lang niya, nilagay niya doon sa kamay ng tatlong ilagay na lang niya doon sa balikat ng tatlong tatlong biktima ng AGK. Hindi na niya kasi mabili. Tignan niyo, ba't niya alam yung mga design at presyo? Kasi gusto niya yun. Hindi niya mabili. Wala nang kabit Siyempre si kabit nakakuha ng bagets. Wala na, amoy luga na yung bilat diba? Okay, ninyo, buti pa si Nico kasalanan ko walang hiya ako Si Nico in-interview ni OG Diaz about sa iskandal. Yan, sabi ko sa inyo mga kababayan, mga DDS. Ma-impeach talaga si Sara. Ito ang hamon ko sa kanila noon, magilit ako ng liig, makauwi si Digong. Tapos ano pa yung pangalawa kong hamon mga kababayan, sports car was plus 1 million. Di kulang-kulang 5 million yun Pustahan na. Ano ba yung pinustahan natin mga kababayan? Ngayon, ibahin natin si Digong, di na makauwi yan walang kumasa. Dito tayo. Pustahan tayo. Pustahan tayo na dihado si Sara. Hindi ko sabihing ma-impeach siya. Dito muna tayo sa dihado si Sara. Talagang mahihirapan si Sarang umangat dito sa impeachment. Sa Congress, zero na siya dyan Sa Senate, syempre may mga tanga-tangang senador pa, yung mga Chinador pa rin dyan. Pero hindi na nila kaya ang boto dyan. Hindi na nila kaya yan, mga kababayan. Niwala kay sa akin. Katulad nito, mga kababayan, ito tapos na tayo dyan sa alok na $2.2 million